Ilang kahoy pa kuya? Lima. So ayan po mga kabayan, i-update naman natin ngayon kasi noon pa man nag-request lang mga kabayan na bakit hindi ko daw pinalagyan ng kusina si Nanay V. Dati kasi meron dito, no? Meron siyang sinasaingan dito, no? May kubo-kubo diyan na ginawa niya na sinasaingan niya. Kaya sabi ko kunting lakad lang naman, no, at sayang naman magagamit pa niya yon, kaya doon na lang siya magsasaing. Minsan kasi doon naman din siya nagtatambay, no, at okay naman po mga kabayan, parang kusina lang ba, dirty kitchen kumbaga, kaya hindi ako naglagay dito. Bukod pa doon, isa sa reason po mga kabayan kung bakit, kasi nga hindi ko masyadong binunggahan kasi nga limited yung ating pagkilos at pagbigay kay Nanay V dito dahil sa sitwasyon na hindi to sa kanya dito mga kabayan. At ang ginawa natin, nakikiusap lang tayo sa kapitan, no, na nagbasta sa atin dito para mailagay yung kubo. So syempre limited lang yung paggawa natin dito, or limited din yung pwede nating ilagay dito mga kabayan, para naman kahit papaano ay hindi tayo mapagalitan ng may-ari, no. Kaya sabi ko okay na yon, doon na lang yung kusina. And then minsan nabutan namin doon sa nagsasahing, minsan naman dito na meron siyang kalan mga kabayan. So ngayon sabi ko after renovation po mga kabayan, at after na matapos, no, after na magawa yung renovation mga kabayan, sabi ko idamay na lang natin yung munting simpleng kusina, no, sa likuran ng bahay ni Nanay V. Kasi delikado po mga kabayan, nagsasaing siya, baka mamay mahulugan ng chucho, kasi dati dito siya sa labas nagsasaing or doon. Ngayon kasi sira na doon dahil siguro sa bagyo, at hindi ko na nakita yung lutuan niya. Kaya sabi ko sige, isama na lang natin, no, sa renovation ang pagkabit ng simpleng kusina sa likod ni Nanay V. At yun din po ang request ng ating mga mapagmahal na viewers natin mga kabayan, na sana daw ay malagyan natin ng maliit na kusina sa likod. So hindi namin nilagay ito sa harap, sa likod, di bali kunting ikot lang naman yung mga kabayan, no problem, no, walang problema yung Nanay Victoria. Ang importante na meron siyang malutuan at malagyan ng mga ibang niya dyan, gamit sa kusina. Kaya ngayon ayan po, tapos na ang renovation dito sa may kubo niya, yung extension na lang na maliit na kusina para dito sa kanyang bahay kubo. Ayun po mga kabayan. Yes, kumusta Kuya Ares? Ha? Malaki na yung kusina niya. Akala ko maliit lang, no? Pero malaki na rin pala. Oo. Maluwag na rin. Lumihis ng konti. Lumihis sa dati. Tapos tumba mo. Yan. Wow, ayos na ayos yung kusina ni Nanay V po mga kabayan. Gumawa na rin sila ng lamisita mga kabayan. Baka Kumain siya. kakain si Nanay V kasi yung lamisa dyan, kasi may lamisa yun na malaki, 'di ba? Meron yan, kung napansin nyo, nawalan na ng ito na siguro yung mga niya, paa ng lamesa, kung hindi ako nagkakamali. So wala na mga kabay, nasira na yung paa niya.
at ginagawa niyang papag, kaya ginawa ng lamesa, may sobra pang mga ano, maganda, ayan oh, matibay mga kabayan. So meron siyang gagamitin pag kumakain siya, no, na hindi nakasalampak doon sa loob ng bahay kubo niya. At balita ko may ahas. Saan galing? Aray, ang ganda pa ng upo-upo namin dyan. Ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng chikahan, no? Ang ganda ng tawanan namin mga kabayan. Tapos dyan pa kami nag-celebrate ng birthday ni Nanay V, pero nakikinig lang pala at nagmamasid sa amin si ahas. Anong klaseng ahas, kuya? Makamandag? Cobra? Ahas bahay? O so walang kamandag pag ganon. Okay lang pala kung natuklaw kaming lahat mga kabayan. Kasi hindi naman daw makamandag, hindi naman kubra, no? Ay ahas bahay naman daw mga kabayan. Pero alam nyo naman, pag sinabing ahas o makakita tayo ng ahas mga kabayan, takot na takot ka, di ba? Takot na takot ka, may kamandag man o wala, no? Kapag sinabing ahas mga kabayan, talagang magugulantang ka, talagang maaalis ang kaluluwa mo pag nakasalubong ka ng ahas. So hindi naman daw po makamandag, pero nandoon pa rin, still nakakatakot. Doon, kung nakita nyo po yung tinambak ni Nanay V sa ilalim, doon daw ang ahas mga kabayan. So sa mga katuwid, ang ganda ng usapan namin, ang gandang kainan namin dyan, ang ahas ganyan pala. Nakikinig lang sa amin. Siguro kung wala dyan si Nanay V, lumalabas yun. Siyempre, hindi naman pwedeng nandoon siya sa lunggan niya. Lalabas yun, maghanap ng pagkain. Tapos pagdating sa gabi, babalik na naman sa lunggan niya. Oh. Sino nakakita? Hala. Buti hindi natuklaw si Adan. Ay, tamang-tama. Di ba si Adan saka si Iba? Kaya doon sila nagkasala dahil sa ano? Si Adam yan. Dahil sa ahas. Di ba? Si Adam yan. Si Adam. Kahit saan ka talaga magpunta, Adan, no? Sinusundan ka ng ahas. Nasaan yung mansanas? Tanggalin mo muna yung contact. Dalawang yero lang ito mga kabayan. Tapos hinati. Makapal yan na euro yan. Oh, pero makapal mga kabayan ha. Ayan oh. Oh, makapal yan. Si Nanay V mga kabayan, naabutan ko. Akala ko kung ano yung binalot niya sa parang ano. Alis siya. No. Nanay V! Saan po kayo? Ha? Ayaw niya sa loob daw. Ha? Ayaw niya sa loob. Mamaya na lang pag natapos. Si Nanay B may dala-dalang ano. Akala ko kanina kung ano yung nakakulupot doon sa damit or panyo, no? Ay itak pala. Yung itak pala mga kabayan. Siguraduhin natin, bitbitin natin yung itak natin, baka mamaya sa atin ito iitak, no? Kaya bit niya ang itak mga kabayan. Unahin mo dyan sa nagtutungan. Uray, tulong pa. Ang kapal ng ano mga kabayan, ang kapal ng kahoy. So kinapos ng kahoy mga kabayan, walang ibang kahoy, no? Yun na yung pinaka-good lumber nila. Merong coco lumber pero ginamitan na namin ng ano. Tapos umalis ngayon si Makoy, bumili ulit ng kahoy, nag-18 sila ng kahoy mga kabayan, kaya ayun. Dyan, matagal. Ano. Diyos ko, may ganung hardware na kapag in-order mo ay ganito lang, abutin ka ng siyam-siyam, ito lang. Ay! Ubos. Joshua! Ayan, naubos, nag-shower ng ano, ng umbrella nail. Baka mapakan mo ha, mapakan nyo.
Ay, merienda pala. Maya na. Pagdating ni Makoy. Mamaya. Pagdating ni Makoy. Mamaya na, pagdating ni Wala maghawak dito. ni Makoy, mga kabayan. Joshua! Joshua! Bisaya yan. Bisaya. Nag-istorya mo? Nag-istorya ni mo? Nag-istorya ni mo? Nag-bliss na yan kay Nanay Victoria. Ah, Bisaya na siya. Basta gimuha ng mama, ha? Basta gimuha ng mama. Ano siya, Igsaba? Taga, ano ba yan na? Mindanao. So ayun, si Nanay V may ginagawa din. Kaya pala may malinis dyan, mga kabayan, kasi nakabili na siya ng itak. Unti-unti din niyang nilinis, mga kabayan. Lalo na ngayon, no? Ay sa ano niya, doon sa harapan, saka sa dito sa gilid malinis, yung madamo lang yun dito. Hindi niya tawag nito, hindi niya malinis-linisan kasi mahirap naman itong bunutin. Kung bunutin lang, kaya pala bumili na itak at linis na. Nanay B, kumain ka na? O sige, kaano mo kanina? Ha? Nag-Jollibee ba? Kapitan mo, paparinig ka. Ah, ikabit ko nga muna to. Kasi ano, lagay ko muna to. Hindi kita marinig. Bungol ba ako? Kaya akong dungga, nasuksukan na bitin. Ayan yung bilin na. Oo nga, bakit may bitin? Dalawa. Bakit may ahas? Ayan o. Saan? Ayan na, sa may Ay! Bakit? haba. Ayan, natubigat eh. Tuyo. Ayan, bitin. So ayan po, mga kabayan, dumating yung request nila. Yun, malaki-laki nga. Sa dalawa, isang kulay. Oo, isang pumayat itim. na dahil siyempre tumigas sa sa init, mga kabayan, no? So ayun, maihabol yung materyales. Nagpahabol ng materyales, mga kabayan. Lagyan natin ng tila dyan, Nay, para hindi mainit. May tila ka dyan? Pulis. Ha? Kumot. Kumot, lagay natin. Ang init. Ay, dito? Oo. Hindi na. Hapon na. Hapon na? Oo, Hindi ka na mainitan? Hindi na mainit. Wala nang init mamaya. Sino naman naglagay dyan sa, sa upuan? Dyan ka kanina. Ano pala ang ulam nyo kanina? Makdo? Ang kanin nyo ay ang tanghalian nyo? Wala nang laman yan. Ayan. Bakit hindi naubos? Kumain ka ba? Sobra. Sobra na lang. Kainin mo na. Yung isa, buo pa pala yan. Yan na lang ang i-dinner mo mamaya, ne? Oo. Para di ka na magsaing. Oo. Pag dito kasi, mga kabayan, masyadong malayo pag dito. No, masyadong malayo pag dito. At saka, nagtatapon na sila ng basura dito, mga kabayan, mga ngamoy. Kaya sabi ko, doon na lang. No? I mean, sila na nag-decide. No, doon na lang. Kasi alanganin naman din kung dito, mga kabayan, no, pangit tingnan. So, sila na nag-decide dyan na doon na lang sa likod. Okay naman, no problem. Kasi pag nagsaing si Nanay V, hanggang gabi na yun. Isang saingan sa isang araw. Hanggang gabi na po yung mga kabayan. Ganyan. Kaya no problem. Malilinis mo na yan unti-unti dyan, Nay. Kasi delikado pala. Kahit yung ito lang, Nanay V, kahit hindi na yung doon. Kahit ito na lang dyan, na malinis mo kasi delikado. Tingnan mo, may ahas. Yung nagkantahan pala tayo ng happy birthday to you. Ay, apog. Oo nga, gumaganyan na pala yung ahas, nakikinig sa atin, kay delikado. Kahit ito lang, Nay, pagkatapos na dyan, pag bukas, unti-untiin mo lang, ha? Huwag mong biglain. Unti-unti, katulad yan,
Nilinisan mo na kahit hanggang doon lang. Oh, okay na yun. Wag na yun doon. Hayaan mo na. Yung Lahat ito yan, lang. palinis. Linisin mo lahat. Oo. Mapagod ka. Dandahan. Dandahan. Pero unahin mo dito, ha? Oo. Kasi delikado pa lang. Huwag na doon, baka may ahas na eh. Makagat ka ng ahas. Hindi na yung aso na. Natanggal na. Ay, sige. Ay, may red doors ka pa dyan ah. Ha? Ikaw uminom yan? Hindi, sigod na yan. Laki ah. Oo. Yung tinda ng prutas dyan, oh. Tinapan lang. Dito nag-inuman sila. Tindang So ayan, prutas. ililinis na ni Nanay Victoria unti-unti dyan para iwas ahas. Ayan. Sabi sa mga kuya. Sidecar, isa. Motor na naman. Nanay V, Oh. bakit hindi mo mabitaw-bitawan yung sundang mo? Matalim. Ha? Nakasugat din. Kaya di mo mabitaw baka masugatan. Oo, kasugat din. Walang sakuban yan? Walang lagayan? Ayaw nilang may sakuban ng kukunin. Walang kasama na lagayan? Ayaw nila, hindi na daw pwede yung kwarta ko kung may sakuban pa, sabi na. Sino nagigib sa'yo? Si Sir siguro. Kailan? Kanina o kahapon? Ngayon lang. Ngayon lang. Ah. Nasaan yung Wilkins nga eh? Ha? Yung Wilkins? Ano? Yung binigay ko sa'yo na para may igiban ka na hindi mabigat, yung lagay ng Ay, tubig? Hindi, yung isa? Ay, ito. Nasa yung takip niyan? Anuhin mo? Kasi sayang. Ilagay mo yung takip naman, ah. para meron kang igiban na hindi ka mahirapan kasi mabigat na yung iba. Yung takip niya na eh. So ayan mga kabayan, konting kembot na lang matatapos na rin ang kusina ni Nanay V. To the rescue si Kuya Aris and the team. Nay, pahiram itak, Nay. Iputol po nila, Nay. Og magibang, isda na lang ako na, Naubos tuloy mong kwarta ni mo, ginante ka na ako lay palit. Mayroon na. Ha? Mayroon na. Di na ako mapalit. Hindi na, mayroon na. Ay, matalim naman din. Huwag na daw ako bibili kasi meron na daw mga kabayan. Ang kapal pala ng puno yung plywood. Hindi yung aso. Kaya nga. Tunay Balik sa ano. Ano mo, baka masugatan yung kamay mo, mahulugan. Ito dyan, Lagi mong itago yan, ha? Para meron kang igiban na hindi ka mahirapan na mabigat. Lagay mo lang sa Maganda? Nagawa ng maganda? Itong ka na. So ayan po mga kabayan,
maglalagay sila ng munting ano dyan, munting lababo at lutuan. Ganyan lang yung mga kabayan. Mabit naman ulit ito si Nanay V kung ano pa man ang yung mga dapat ayusin ay ayusin na lang, no? Hindi naman tayo pwedeng mag-concrete dyan o magpatibay ng bungga kasi hindi natin alam. Kumbaga, nakiki-squat lang tayo kung masira siya o kundi gawin natin ulit, no problem. I-renovate ulit, no problem. Bumili si Makoy ng lababo, kuya. Oo. Tuloy na. Laayo. Wala na bang kawin doon? Wala na. Kulang? Hindi, meron pa. Breed kayo mga kabayan ha na masira to or madaling masira. Yes, ganun talaga ang kahoy, masira talaga mga kabayan. Pero huwag po kayo mag-alala, ay pwede naman nating ayusin ulit kung masira mga kabayan. At least kung darating ang panahon na Iyakan mo lang ma-evict dito si Nanay V, ay no problem. No, madaling tanggalin or hindi masakit sa loob mga kabayan na nasira kaagad or ma-demolish kumbaga, no? Hindi masakit sa ano, sa loob mga kabayan. Kaya okay lang. Hindi bale mag-renovate tayo na mag-renovate, no problem. Gas. Bakit nasugdam? Saan? Sa yero? Saan? Ay, hindi ka nasugatan sa yero pero nasugatan ka sa kahoy? Bakit? Punasan mo, Nanay B. Baka ano, may pamunas ka? Ito oh, baka dumikit yung ano nay, bagong pintura nay. Yung wala kang kapirasong tela. Nanging. Kasi sayang oh, bagong ano. Yan ang lamesa mo sa loob ha.
Para meron kang ano paglagyan ng ano pagkain ha. Ay. Akin na. Lagi ko dyan, Nay. Hello? Oo. Tinabi ni Nanay V yung mga buti ng ano kasi may benta niya. May benta din niya, sayang. Nanay V, anong ginagamit mo? Lighter o posporo? Wala kang lighter? Meron. Ah, mayroon ka rin posporo. Hindi ko na mahanap. Hindi mo na mahanap yung lighter? O ito. Oh, Binigyan siya ng lighter. Sa? teka wait lang. May lighter ako dito kasi mga kabayan, pag pumunta ng bundok ay nagaano ko ng lighter. Dahil ko pa yung nag-UC. Oh. Sa'yo na yan. Tago mo ha. Oh. Para mayroong ano, emergency. Eh meron pa ako dito. Bumili ako ng ilang pirasong lighter. Meron pa. Pag isa na lang, hindi ko na binibigay. Kasi last time, isang piraso na lang yung natira sa wallet ko. Tapos nung nagka-emergency, walang madukot na lighter po mga kabayan, no? Kaya ngayon pag isa, tiisin ko talaga, hindi ko na ibibigay kasi for emergency na lang yun. Pero pag meron pang extra, hala sige, no? Kaya naubusan ako last time, pati yung pang emergency ko nawala sa oras na emergency, walang nagamit na kailangan namin. So ngayon ay pag naubusan ako, bibili ako ng minsan 10 ang binibili ko, nilalagay ko lang sa bag ko mga kabayan, just in case. Busy din siya sa pagtatabi ng mga ayan, ibig ko sabihin kasi mga kabayan, yung mga basura na nilalagay dito sa tapat ni Nanay V na iniiwan na lang dito, siguro sa gabi nila iniiwan. Si Nanay V ang kawawa kasi siya yung taga-sunog, siya yung taga-tabi. Hindi na naaawa. Bukod na sa naawa mga kabayan, dugyot talaga. Kasi alam naman nila, basura mo, linis mo, basura mo, iwan mo dyan. Ganon. Bili tayo ng merienda. Buti